So, yan. So, kailan uli yung anniversary natin? Na black. Ayan, April 15. So, 10 years na tayo nagsi-celebrate ng isang masaya at kumikitang real estate career. Dapat kumikita eh. Kasi kung hindi tayo kumikita, paano na lang, di ba? So, okay. So, sabi ko nga sa inyo, I want to provide income opportunities dahil nakita ko yon. I used to be an employee, sinasabi ko palagi yan sa mga tao, for 6 years sa isang real estate company. I started as a rank and file. Then I ended my career as one of the supervisors and managers. Pero bakit ako nag-resign? Kasi hindi na ako masaya. Pag yung isang tao hindi masaya, hanap ka na ikasisiya mo. Ganun palagi ang sinasabi ko. So when I resigned, nanganak ako sa panganay ko, then nagkaroon ako ng maliit na negosyo. Alam niyo, pag maliit din ang umpisa, maliit ang puhunan, maliit ang kita, nawawala. So, naisip ko, I asked God, saan ba ako patungo? Kasi dumarating ka na, hindi naman anxiety, pero parang nanghihina ka. Tuloy-tuloy ang pagbabayad mo ng ilaw, tubig, kahit wala kang trabaho. Kasi pag may trabaho ka naman, tuloy-tuloy din ang bayad, di ba? Pag wala kang trabaho, lalo nang tuloy-tuloy, dahil mas malaki ang gastos mo sa bahay. Tama po ba? Kasi kasama ka sa paggamit ng ilaw, tubig, sabon, shampoo. Unlike kung may trabaho ka, maliit man ang kita mo, dun ka na nakikipag-aircon sa company mo. Isa yon sa naano natin. No? So anyway, I want you guys to provide your own income, to share with your husband and your family kung ano yung pwede nating i-share. Tayo ay mga babae. Kailangan ang babae sa panahon ngayon ay madiskarte, marunong makibahagi. Yun ang palagi ko sinasabi. So, women empowerment. Yun ang sinasabi ko palagi. So, yeah. 10 taon na nga po tayo at masaya naman po tayo. Sa katunayan, meron tayong another company. Just like in any other company, meron tayong vision. Ano ba yung tinitingnan natin? Ano ba yung gusto natin mangyari? Of course, no, I want you guys and the company to be known as one of the credible or most credible companies, marketing arm, business partner in real estate. Hindi lamang dito sa Cavite. Pati na rin sa labas, di ba? Kasi pag sinabing RGL 88 yan, ay matino yan. Di ba ang saya, clap, clap, clap. Pero subukan mo na malaman na, tiga dun ka, ay, ano yan eh. Di ba parang naaasiwa ka? So lahat tayo kasapi dito. Pag kasapi ka, gusto mo na ang tatak mo maayos, matino. Kapag ang kamatis ay bulok, ano mangyayari sa ibang kamatis? Nabubulok din. That's the nature. Kaya tayo, pag sumapi kayo dito, we make sure na we want to be an efficient marketing arm. Sa pamamagitan ninyo, magiging tanyag tayo o kilala sa pagiging magandang kumpanya. I cannot work for this alone. We have to be here all together. Okay? So, values. Palagi ko sinasabi na may 8 values tayo. Kailangan ito yan. Okay? We will be achieving this goal if we believe in God, have faith. Tama? And at the same time, hard work. Wala naman naging successful na tamad eh. Tama? And even the richest people on earth, nagtatrabaho. Tama? Tignan nyo na nga lang si Manny Villar, ang sipag-sipag. Tayo pa kaya, nawala tayo sa kasing katiting ni Manny Villar. Diba? So, kindness, you have to be kind, honest. Kaya nga kanina sabi ko sa inyo kung may naiisip kayo, meron kayong gusto sabihin, you have to speak, but with more kind in words. Kasi kapag gusto mo lang i-express ang sarili mo, pero hindi mo inisip na baka makasakit ka, magkakaroon tayo ng problema dyan. Maybe you can say na, I think, I suggest, pwede ba? Na, yung mga words na gano'n, or please, thank you. These are few words na nakakabago ng mood ng tao. Hindi katulad ng parang bargas tayo magsalita. Gusto mo lang i-express yung sa'yo. Paano yung kabila? Tama. Okay. Humility. Kahit na tayo ay pinapalakpakan, ang paa natin nasa lupa pa rin. Tandaan natin yung sinasabi natin na kahit saan tayo pumunta, balikan natin ang ating nakaraan. Hindi ba mas madaling maging masaya kung palagi mong iniisip yung dati na naghihirap ka, ngayon kumakain ka na. Salamat sa Diyos, di ba? Tapos, teamwork. Hindi natin ma-achieve ang sinasabi nating target kung solo-solo tayo. Kasi we are all here, all together. Palagi nyo sasabihin, team tayo. That's my hashtag. Team tayo. And pride. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag pumasok kayo, pumunta kayo sa tripping ganito, huwag kayong magmukhang parang bagong gising na hindi kayo handa. Dapat you have to look pleasing, regardless of age.
Sabi ko sa inyo, may hikaw kayo. Kasi ang hikaw nakakadagdag yan, di ba? You put lipstick, blush on. Hindi tayo magmukhang nanay. Kasi nag-work tayo eh. Dapat ahente. Ang tinitignan mo dito, ahente ka, but you're working. Nakuha niyo yung point ko. So, from now on, ganun tayo. Sabi ni ma'am, I have to look good. Hindi ko naman sinabing lahat araw-araw, lagay niyo dito yung mga alahas niyo. Kasi, yan din, catchy din yan sa ibang tao. Baka akala niyo buyer, yung pala, hina-hold up na kayo, kinikidnap na kayo. Tama? So, stay away from those. Flashy. Pero, tama lang naman na meron tayong konting kolerete. Presentable tayo. That's it. Okay. So, ano bang mission natin? To generate income for the company, para sa kumpanya at para sa inyo. Gusto ko, lahat tayo, kumita. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Hindi ka lang Maricel, hindi ka lang Eileen, tayong lahat. Kaya nga meron tayong hierarchy eh. Pero sa hierarchy na to, kung gusto natin pare-parehas na gumanda ang buhay natin, magtrabaho tayo. And you focus on your own business. This is your business, Glenda and Maricel. Wala ka nang tinitignan. Di ba sabi ko sa inyo, bumagsak ang negosyo ko. Bagsak din ang puso ko. Doon ko hinanap si Jollibee, sarap pala ng Chicken Joy. Pag wala kang pera, hinahanap mo eh. Pero pag may pera ka, hindi mo tinitingnan si Jollibee. Pupunta ka sa iba. Ganun tayo. So, nung wala na, correct, sa mamahalin mo. Pero kung wala na, talagang kahit yung amoy na lang ng skin ng Chicken Joy, okay na, di ba? So, yun ang na-realize ko na parang pag wala na pala, dun mo hinahanap. Okay? So, dapat talaga, we have to save for the rains. Pag marami kang pera ngayon, kailangan talaga mag-ipon ka. Huwag yung, gastusin agad, diba? Wala pang ang pera, kaya inuutang na, gagastos na agad tayo, huwag ganun. Okay? So, gusto ko rin na tayo mag-support tayo sa isa't isa at saka makilala tayo sa industriya na maayos tayo. We support government kahit sino nakaupo kasi kabilang tayo. Hindi tayo po pwede yung parang porque hindi natin siya gusto, hindi tayo makikiisa. Kasi, hindi naman tayo kilala niyan. Pero, sa pamamagitan ng isang disiplina mo, yung candy mo, wag mo itapon. Ito, yung gums ko, nilagay ko dito. Diba? So, maliit pa lang tayo, tinuruan na tayo sa school kahit sa bahay. So, sana, maitawid natin hanggang sa next generation. Yung pagiging disiplinado. You get what I mean? Professionalism and ethics. Oo, hindi tayo nakapagtapos, pero hindi naman limited ang pagiging professional sa mga nakatapos lang. Iba yun eh. Iba yung sinasabing professional ang anak ko. Oo, professional. Certified public accountant, ganito. But it doesn't mean na you are less. Kung kayo, hindi kayo nakapagtapos, pwede pa rin kayo maging professional, being agent. And also, yung work ethics. Alam niyo yung work ethics, yung parang hindi ka nanunulsol, hindi ka sumusulot, hindi ka sumisira. At alam ko na ito ang trabaho ko. Dito ako magko-concentrate. Tama? Huwag mong tignan ng iba, tignan mo ang sarili mo. Ang tinuturo ko ngayong araw na to ay paano kayo maging isang business woman sa pamamagitan ng less puhunan. Kasi dito, ang puhunan nyo lang, alam niyo mamaya, magkakaalaman tayo. Okay? Libre to eh. Libre to itong pagtatrain ko sa inyo, ganyan. Okay. Ito yun. Ulitin ko, godliness, maka-Diyos, honesty, pagiging matapat, humility, pagkamababang loob, happiness, kaligayahan, hanapin natin to, maging masaya tayo, goodness, maging mabuti tayo, pride. Ito yung tinatawag na ahente ko, hindi ahente lang. Iba yung ahente ako sa ahente lang. Alisin ang lang. Okay? Teamwork, pagkakaisa. Abundance, napakadami. Hindi na uubusan. Pag ang thinking ninyo, hindi kayo mauubusan, everything goes well. Pero pag ang thinking nyo, wala na. Walang matitira sa inyo. Because there talaga. are two kinds of minds. The one who thinks that there is an abundant blessings, and there is the one, the scarcity mind. The scarcity minds meaning, palagi kang nauubusan. Kaya ayaw magbigay ng kahit konting asin. Kasi akala mo yung asin mo mauubos na. Hindi nyo ba alam na sa pagbibigay nyo, pinapalitan ng Lord? Huwag tayong maging maramot. Tama? Sa maliit na bagay, maramot ka. Paano pa sa malaki? Diba? Huwag din naman masyadong super. Baka halos ikaw, diba? Pagdating ng panahon, ikaw pala yung naghihirap. Kasi nung panahon na ikaw ay tanyag at ikaw ay maraming pera, sabihin na natin, tanyag ka, celebrity yan eh. Tayo na maraming ipon, marami tayong naging buyer, mayroon tayong mga commission, hindi mo na alam kung paano mo gastusin. Kaya kain, tulog, mga ganon, at huminto tayo sa pagbebenta. Hindi nyo ba alam pag huminto kayo sa pagbebenta, kahit may 1 million kayo,
Ilang buwan lang ubus yan. Lalo na kung may bisyo kayo. Ang bilis ng pera. Tama? Stay away from vices. Tama? Alisin ang bisyo sa katawan. Next. What we do? Ano bang ginagawa natin sa real estate? Bebenta tayo ng bayat lupa. Tapos, kinikilala natin ng developer. Tapos, pinagbubuti natin ang ating karera. Pwede tayong tumanggap ng documentation assistance, pero hindi yun ang tinuturo ko. Ang tinuturo ko dito tayo nakakatig sa mga developers. Bakit gusto ko project selling? Patingin nyo, bakit developer? Hindi ako magbenta ng Roland. Bakit kaya? Any guess? Bakit? Bakit po? Unang-una sa lahat, secured ako pag developer eh. Ang commission ibibigay. Kung hindi ibigay, punta tayo sa DSUD. Magreklamo tayo. Pupuntahan ko muna ang company bago tayo pumunta sa DSUD. Okay? Second, ang Roland kasi, ang tagal. Ang daming nakikisama. Diba? Tedious, Roland. Roland is malakihang lote. Halimbawa, yung buong 13 Martires. 2 hectares, 5 hectares, 100 hectares. Bago ka makabenta, ang dami mong kausap. Ang daming sausawan. Eh dito, benta mo yung isang unit, sa'yo ang komisyon. Tama? Tapos, hindi makatapos ng paggawa ang bahay, hindi ko problema. Kasama ako sa nagbenta. Pero hindi naman ako ang developer. Tama? May developer na sasagot. May legal advisor. Hindi tayo parang, we have protection. That's what I'm saying. Pero pag nagbebenta ka ng, ayun, benta mo yun, tinuturo mo lang, hindi mo alam kung tama ba ang titulo nun. Gets nyo? Okay. Ako ito. Ako si Rowena Laraquel. Ako ay isang nagtapos sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ako ay board pastor in 2011. At ako ay naging speaker na nun sa PRC pero expired pa, hindi ko pa nang-asikaso dahil marami akong gawain. Nakapaghanap buhay rin ako bilang isang documentation head sa isang company before. Member ako ng Rebap Cavite. Okay. Anong course niyo po? Mass communication. Nakita mo, office address ko natin, rather Dasma, nandito kayo ngayon. Dasmariñas, no? Kapag meron kayong for seminar, dito nyo dadalhin. Ato, napipin tayo. So, kung gusto may dokumento, hindi na kayo pupunta rito, magbabayad na lang kayo ng 100 pesos to 150. Just make sure na okay yung dokumento. Dito nyo padala sa RVV 88. Parehas ng building, pero hindi ko pagmamayari ang building. Parehas lang kaming may 88. At parehas lang kami ng initial ng pangalan. Si Robert siya, ako si Rowena. Okay. 5088 ang bagong tayo natin, no? Pag kayo ay may tripping somewhere in Naik, somewhere in Tansa, dito tayo pupunta. Northdale Villas, pupuntahan ho ninyo yan. Makikita nyo sila, Richard, si Jay, si Kisha, at saka si Jack. Sila po yung staff doon. Okay. 4 po sila doon. Bukas po kami dyan, mula Lunes hanggang Linggo. Dito po, mula Lunes hanggang Sabado. So, ibig sabihin, walang tulugan po tayo dito. Okay. Nakapin din tayo. Block 10, Lot 1, Phase 1, Northdale Villas. Okay? Marami pa po tayo dyan binibenta na RFO. Okay. Meet the team. Ito tayo. Sino ba ang kasama natin dito sa Hanap Buhay? Ako po ito. Ang aking asawa po ay si Norman Laraquel. At ang aking anak ay si Lara Raquel. Wala po si Lara ngayon kasi nasa bahay, nagmamasteral po siya. Yung husband ko po yung kanina nag-aalok ng kape. Siya po ang aking secretary. Charing. Sweet naman. Siya si pala. Edralyn. Pero siya ay manager, sales director din dito. At siya ang treasurer ng company. Siya pala ang maswerteng husband. Ay, maswerte ka daw. So si Ed. Galing, ma'am, galing ng magkasama Set kayo. up. Oo. For yung the best na Oo. Oo, salamat sa Diyos. Di ba? Palaging ganun tayo. Okay. Si Eds, si Zach, ang pangalawa kong anak, si Zach Laraquel. Nandito siya. Siya dapat ito kaya lang masakit ang ulo. Si Ivana, siya po ang dalaga natin doon. Kanina, nakita niyo si Ivana. Si Eds yung accounting natin. Itong mga itong dalawang sila in charge sa ating mga kaban. Kung kailan ibibigay sa inyo ang kakwartahan. At sa kanya, manggagaling ang voucher. Ayan. So, ito si Sir Richard, kung saan your team, no? Your team head.
Then, si Dina, ang makikita nyo sa Woodtown. Okay? Nandun po siya araw-araw. Hindi, Sabado at Linggo. Sabado at Linggo lang. Si Jay, ang ating kasama, ng kapitan ng ating L300. Okay. Siya ang magdadrive sa inyo. Okay? Alright. Dito naman makikita ninyo sa naik ito. Si Edgar, or si Jack, nickname niya, at si Kisha. Sila yung staff natin doon. Okay. Gaano ba kalaki ang company natin? Maliit lang ho siya. Pero sinisigurado ko naman na mako-cover kayo or matutulungan kayo. Like, ano ba yon? May admin and logistics, ang husband ko ang in charge doon. Accounting and finance, ako at saka yung dalawa. Account management, yung anak ko, yung mga documentation. Then training, yung isa kong anak. And meron tayong sales team, where you belong. Si Richard, tapos marami kaming ibang mga teams pa na nandito. So, ganito pala sa RJL, no? Hindi lang pala ako nag-iisa. Yes. Kasi hindi naman natin kaya magsimula ng nag-iisa lang. Then later on, meron kayo ditong mga tinatawag na mga paglaki o pagyabong. Yun ang gusto ko. Yung may growth. So, yan. Hooray! Okay. Pangkat-pangkat kasi tayo dito. Okay? So, si Darlene, ayan, kasama niya, si Lot and Sonia. Then, si Norman, who is my husband, meron din siyang mga kasama. Ayan, kay pangkat matatag, si Hernaline, karamihan sa kanila, no, nagnanaik sila. Yun ang mga forte nila. Mga sales, ano to, junior managers. You can also be one of them. Okay. So, si Rosie, may dalawa siyang, JSM. Ayan. Ako to, meron akong sariling hinahawakan. Okay. Si Richard, where you belong. Richard kami magiging. Bata pa po pala. Bata pa si Richard 40. Si Rosel and Yeyen and others. Ayan, Muna. Then, Ma'am Jovel. Madami, Ma'am Glenn. Sir Glenn, sorry. Okay, how do we earn? Ito magandang pag-usapan. Yeah. Paano ba nakikita dito? Baka naman nag-access tayo ng panahon. Guys, alam niyo hindi ako magtatagal dito kung wala akong kita. Correct. Tama, I'm just being honest. Ha? Magtrabaho na lang ako. Kaya naman akong makakuha pa ako ng hanap buhay kahit 52 na ako eh. Kaya gusto rin namin kasi gusto Tama. rin namin kumita. Correct. Dito kayo. Ayan. Paano tayo kikita dito? Of course, we are being paid by professional fee. We call it commission. Dati kasi, pinalitan na natin yan. Pag commission, para tayong mga commissioner na parang mga nanghaharbat eh. Yun ang word. Pero actually, commission talaga. Professional fee na ang tawag natin ngayon. So, Arlene, how much do you want to earn? Let's say, for example, how much do you want to earn for year 2024? Gusto mong mahawakang pera? Yung pera na. Magkano kaya mong, gusto mo, tingin mo, I'll be happy with this amount by 2024. 5 million. 5 million? Wow! Yun ang gusto mong kitain, no? Ikaw. Ay, siguro, rin. Gusto ko talaga Oo, mag-travel tayo sa Dubai, no? Dahil taga Dubai yung ano mo. Hindi siya mag-travel. Oh, wow! Appear. Oh. Siguro, Mga magkano, range? Kakayanin ko ba sa'yo? Siguro, mga Taasan mo na tataasan. Oo. Kailangan trabahong Magandang market mo. Dapat Oo, siguro, baguhan pa lang ako mga 2M muna. 2M, o ikaw. Gusto mga 3M. Gusto yung pangarap kong biling lupa. Correct. 5, 2, 3. Pag tinotal ko, 10 million yan. Alam niyo ang pangarap naman kasi libre. Libreng mangarap at tinitipid niyo pa sarili ninyo. Tama? Ngayon, ang pangarap naman natin, titignan natin kung sa isang taon kakayanin natin. So, pag sinabi niyang 5 million, marugdo bang bentahan to? Walang tulugan to, ma'am. Kasi alam mo sa real estate, wala naman limitation eh. So, kung gusto mo ng 5 million, dapat mag-compute ka ilang milyones ang dapat mong ibenta. Ilang unit. Baka 250 million. Tama? 250 million din dapat ang mabenta mo. Tama? To get 5 million. Mga ganun, rough estimate. Walang masama. Eh kung magbenta ka araw-araw. Kahit gabi. Kahit gabi. Matutulog ka na lang, may tatawagan ka pa. Yeah, tama. Hindi imposible ang na magka-personal, lalo na kung status mo is talagang gigil ka. Yung gigil kasi natin, dalhin natin sa tamang gigil eh. Tama? O, maging addict ka. Addict ka sa pagbebenta. Malalaking TCP para makuha mo agad. Kasi kung tigpa 500,000, ako patay. Hindi ka na matutulog. Natalo mo na ang Centrum at ang Myra E. Hindi kaya. Okay? Alright. So, sa first 5 units nyo muna tayo. May 2.5 tayo. Wow, First 5 units. First 5 units. The first 5 units na good,
na matitake out, complete, hindi lang reservation to, you get 2.5%. Per person po yun. Per person. Kung 10 million, ang isang benta mo, may 2.5 ka, 250,000. Less taxes. Sabihin mo na to, 20 na lang maiuwi mo kasi may taxes. Okay lang yun, para sa gobyerno naman yun eh. Diba? Para sa company. Kasi nagbabayad kami ng tax eh. Wala naman kayong sariling binabayaran bukod sa load nyo. Tama? Magkano ba yung tax na sa ganyan? Okay. May taxes tayo, depende. May resibo kayo o wala. Kapag may resibo kayo, ang kinukuha namin 15%. Pag wala kayong resibo, more or less 27 to 32. That's the maximum. Kasi kami ay vatable. Okay? Pag magre-resibo kayo at VAT kayo, di ba? Ano tayo? Okay tayo doon. Pag non-VAT kasi, mas mababa. Okay? Dahil company kami, korporasyon, automatic kami sa BIR, 15%. Ngayon, paano ba binibigay ng developer ang pera? Halimbawa, kung meron kang benta sa Beverly Homes, kunwari, 3 million. Hindi mapupunta kay Maricel ang buong 3 million kasi si developer, magpa-process muna siya ng buong commission. Halimbawa, ang commission ng broker ay 5%. Okay. Pa-process niya muna yon, halimbawa 200,000. Bibigay niya muna yung cheque sa pangalan ng RJ88. Then, bibiyakin. Of course, pag binigay niya kung magkano yon, may tax yun. Okay? Hahati-hatiin din natin yung tax. Okay? So, bibigay namin sa iyo yung 2.5, maiiwan sa amin yung 2.5, pero sa 2.5, aalisin namin yung para dito sa kumpanya. Basta ikaw, bahala ka na sa buhay mo, may 2.5 ka na. Fix yun, 2.5. Fix. Ngayon, pag ang binenta mo pasinaya, na kung saan maliit lang ang commission, hindi ka 2.5, 2% ka lang. Iba-iba. Iba-iba. Kasi condominium, 2% ka lang. Okay. Mababa ang komisyon, mababa ka rin. Pero malaki ang benta, kahit mababa ang komisyon, malaki ka rin. For example, nakabenta ka sa isang condominium na mababa ang komisyon, 45 million. Pero mababa ang komisyon. Binigyan ka lang ng 2%. 45 million. Then may 900,000 ka. Kasi 2%, tama? Hindi na masama. Tama? Ano ba ang puhunan natin? Pag-usapan natin mamaya, tuloy tayo dito. After 5 units, Glenda, ang sipag mo, girl. Nanggigigil ako. Dalhin ko na yung lahat ng taga-Yasaki dito. Mamili na kayo. Tama? Walang tulugan. On the 6, magiging 3% ka na. Kung standard rate ang binenta mo. Kung hindi standard rate, it can be 2. Naka-fix. Pero, dun lang sa project na yon, Glenda. Naka 5%, naka 5 units ka na, di ba? Nakuha mo regular account. O, di 3 ka. Pero kung palagi kang sa maliit lang, 2 ka lang. Kasi liliit ng binenta mo eh. Pero wag kang mag-alala kasi may standard kami. Okay? Alam na namin yon at hindi naman kayo maiiba. No? Eto po. Dire-diretso tayo, babawasan natin ng tax. Kailan ka mapopromote? Eto na. Ito pala sample. Sorry. So, A1, ikaw kunyari si buyer, Maricel, bumili ka ng property with amount of 1,500,000. Okay. Ang 1,500,000 ay may miscellaneous fee. Ano ibig sabihin nun? Ito pa lang si developer, pinapakita niya yung buong presyo. Pero, may binabayaran siyang miscellaneous fee, yung mga title transferring, blah, 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 na kinokolekta niya yun sa buyer. Pero, hindi yun kinokomisyonan. Kasi pambayad yun sa gobyerno eh. Transfer tax. Minus muna natin itong 13%. Ma'am, bakit 13%? Yung sample na to ay kinuha namin sa Homemark or Peakland na 13% ang kinakaltas. Pero sa City Homes hindi. Sa Axia iba. So iba-iba ha. Sample lang to. Okay? So, ang nangyari pala, ang bilang pala ng binenta mo ay 1.3 lang, ma'am. Kasi itong 195, kinaltas ng developer, hindi dapat yan pasukan ng commission. So, net tayo ng 1.3. Okay? So, ngayon, kunin ko ang 2.5, 32,000 ka. Gross. Buo. Pero, meron tayong 27% na VAT at withholding tax. 15% ang withholding plus 12% na VAT. 27. So, 23,860 sa isang bahay. Ngayon, ang palagi ko sinasabi, magbenta kayo ng mga tayo na ang bahay or ginagawa na. Bakit? Ba't kaya? Pag ginagawa na ang bahay, mabilis. Pag sinabing mabilis, mabilis din ang commission. Get nyo? Tama, kikita na tayo agad eh.
Bakit ako medyo matamlay pag mga binubulldozer pa? Tagal yun. Tama. 2 years. Kinakalabaw pa eh. Dahil maghihintay kayo ng 2 taon. Hindi nyo pakikinabangan agad. Di ba meron kang binabayaran? Gusto mong bayaran agad yung bahay mo? Eh kung 2 taon yan, baka mag-back out pa yan, guys. Naisip nyo? Use your head. Tama? So, hahanap ka ng mga taong gusto ng gawa na ang bahay at marami sila. Aaralin nyo lang. Lipat agad. Aaralin nyo lang kung may documentation sila. Kayang mag-provide. At ituturo namin kung paano nyo ito gagawin. Kailangan bukas loob kayo, bukas palad, bukas utak kayo. Na dapat, kapag itong sinabi na nagtitrain, susundin nyo. Pero gamitan nyo ng common sense. Kasi hindi lahat ng sinasabi, maaaring hindi nyo you cannot pass by yung sinabi niya. Meron kasing ibang problema. Tama? Hindi, may iba palang problema yung buyer nyo. Huwag nyong ikaska dito lang sa sinabi niyong nag-train sa inyo, okay? You can always go back and ask, Sir, paano ito? Hiwalay? Diba? Pag-uusapan natin ng hiwalayan sa mga susunod na kabanata. Dito, hindi muna. May forever muna ang topic. Okay? Okay. Hierarchy of Salesforce. Nasaan ba kayo? May 3 kinds of agents tayo. Ito, makinig. Agent number 1, referral. Nakahiga, walang ginagawa, magbibigay lang. Walang effort. Pero pwedeng bigyan na pambili ng electric fan. Pwede na tayo doon, ano? Walang ginagawa. Meron ako, dumating akong pinsan. Arlene, dumating ang pinsan ko sa Japan. Ikaw na mag-askaso niyan. Magpapa-hair extension pa ako. Si Ate Glenn. Gusto Ganon. niya ganon. Sabi ko ba, sayang ko. Tama, di ba? Okay. Kasi ito, walang inaaral to eh. Ayaw na stress nito eh. Basta, bigyan mo ko o hindi, bahala ka na sa buhay mo. Pero sa atin, binibigyan natin. Kasi, doon tayo kumukuha ng, alam mo na, agent number 2, sub-agent. Paano natin malalaman yung sub-agent? Sino tayo dito? Ang sub-agent ay may ginawa, pero hilaw. Halika Arlene dito, galing to sa Japan. Ang gusto nito, banda sa Beverly Hills para kapitbahay ko. Ang pera nito, 30 lapad. O, meron na siya sinasabi. Pero ikaw na bahala Arlene, alam mo naman yan, busy ako. Ha, papaganda ako. Pero ito ang gusto niyan. Kayang-kaya, bibili na to. Gets niyo? Itong sub-agent, hindi niya alam kung bibigyan mo siya o hindi. Pero ang sinasabi ko lang, dapat alam niya kung ahente ba siya o referral. Kasi kahit ganun ang tono niya at hindi naman siya mag-aahente talaga, pwedeng bigyan mo lang. Hindi naman kinakailangan bigyan ng commission eh. Tama? It is always up to you guys on how you do this. Kung gusto mo bang mamigay ng mamigay, di mamigay ka. Pero kwentahin mo rin. Baka naman sa dulo, pag lumabas na 100,000, nagbago ka na. Hindi ko nabibigyan yan. Akin na to. Pera na eh. Tama, pera na eh. So, dapat sa simula pa lang, Boris, usapan pirma na. ka dito. Oo. Referral agent kita. Sige na. Ay, wag na. Magkumari naman tayo. Hindi. Para may panghawakan ako. Para ikaw binded ka sa disiplina mo. Kasi ang pera ay isang malaking tukso. Very good. We're good. Okay. Agent number 3, full-time agent kayo yon. Arlene, gusto ko matuto. Hindi ko po pwedeng iasa lang sa inyo to. Gusto kong magkaroon ng 2.5. Gusto kong magkaroon ng 2 million at 3 million, Arlene, at 5 million. Okay? Gusto kong makabili ako ng kotse ko kahit second hand. Ang anak ko nakabili dahil dito, nakaklose ng isa. Bili agad, second hand. I'm so proud. Ngayon, gigil na gigil. Naiirita pag walang buyer. Anak, hindi, take your time. Kasi hindi naman palagi may buyer. Ito nga sinasabi ko guys sa inyo eh. Pag sanay kayong nakaka-close, tapos hindi nyo na-close, naiirita kayo eh. Huwag kayong mairita. Huwag kayong mamroblema. Alam niyo kung bakit? Not every day is a Christmas day. Baka bukas ma-close mo. Tama? Pag hindi mo na-close today, maybe, may ginawa kang hindi tama or kaya naman, hindi pa ready. Pinush mo lang. Tama? At hindi talaga palaging araw-araw may benta ang isang ahente. Hello? Okay na. Pag-usapan natin. Pag ikaw ay referral, ang sales process from prospecting to after sales, wala kang ginawa. Kaya huwag kang mag-expect. Tama, ma'am? Pag sub-agent ka, ma'am, ito ang wala sa ibang broker, hindi pinapaliwanag. Kasi lahat ng broker, pasok, training, di ba? Oh, ang sub-agent, ma'am, nagpapa-hair, eyebrow ka dyan, na-prospect ka. Uy, andito si Elsa, galing sa Japan. Oh, gusto nito, ganito, cash buyer to, 3 million. Tapos,
At hindi na siya magsasabi ng ganito. Arlene, punta ka na rito, i-tripping mo na to, hello. Diba? Arlene, pasok. Tadaan! Na-close. Ikaw nang bahala kung bibigyan mo siya ng pagiging sub-agent o referral pa rin. Wala naman siyang demand eh. Kami lang, nilalagay ko lang dito kasi ang tingin ko dapat sub-agent siya. Kasi ginawa niya ng prospecting, nag-qualify. Nag-aral siya eh. Ama? Pero at the end of the day, depende pa rin sa treatment niya. Kung anong usapan niyo. And we respect that. Dito, hindi ako nakikipag-usap sa referral lang at saka sa sub-agent. Kayo bahala, usapan niyo yan. Huwag niyo akong bigyan ng problema. Okay? Ang kausap ko lang dito, full-time agent. Ang ginagawa niya, nagpo-prospect hanggang after sales service. Okay? Gets? Okay. Pag referral, gift lang yan. Walang pressure. Tama? Paala ka, kung electric pa nang bigay mo, rice cooker. Bigyan mo 1,000, no? Pag sub-agent, pwedeng 1% to 1.5. Ba't ko ginagawa ng ganyan? Kasi baka yung sub-agent mo pwedeng dumami. Sayang naman. Baka makuha niya. Parang ganun ba? Sasama kayo sa subdivision eh. Eh yung pala malakas, hindi mo man lang inopera. Hindi pumunta sa kabila. Whose loss it is? Sa'yo. Kasi hindi mo masyado siyang inalagaan. Sinasolo mo kasi. Di ba? Okay. Full-time. Starting from 2 to 3.5, yung sinabi ko kanina, hanggang dumami na ang benta nyo. Qualified for promo, may Asia United Bank na mag-o-open kayo ng Hello Money. Doon ibibigay ang inyong commission. So ngayon, with vouchers and can join General Assembly, Christmas party, and other activities. So, nandali lang at ako'y naiihi. Ha? Okay po. I-stop mo muna. So, ito, tignan ninyo. Para at least, ano tayo, ha? Yeah, So, po. what's the question? Ang Diba? question po ni Madam is, kung halimbawang meron na siyang sure buyer, nakabenta na siya, yung kanyang commission na 2.5, fix yun. Yes, yes. So, fix. Fix dun sa project na kung anong binenta mo. For example, nakabenta ka sa Brookstone. Magre-report ka kay Arlene. Benta mo ganito. Lalagay namin yun. This is your 2.5 ka. Without tax, no? With Gross. Ang commission okay. natin is gross, Okay, 2.5. gross. Then ma-minus lang tayo ng taxes. Okay. So, ang minus, wala sa commission rate. Ang minus, yung nasa net, gross and net. Ang gross po kasi, 1.3 times 2.5, diba? Yun yung tarang eksakto. Minus natin yung 27% na tax. Yun ang matatanggap ninyo sa inyong ATM. May tax pa yun. May tax po, may tax po. Lahat po tayo dito may tax. tas ano yung, po yung... ano nyo po, yung, di ba meron kayong low cost na 2%, di ba? Apo. Ano siya? Ano yung bracket niya? 1 million below? Ay, hindi. By developer po. Ah, Pasinaya. Pasinayan. Apo. Pasinaya, Pagsinag, Pagsibol. Kasi po ito yung mga 600 lang. 600,000 to 1 point. Pero pag Sibol, may ano sila, di ba? Duplex. Oh, may duplex. Sa Pagsibol, I'm not sure kasi parehas lang sila ng ng developer and Milan. So, naka-bracket tayo sa developer. Like for example, si Manny Villar, Lumina, Bria, yung mga ganun. Oo. Wala sila sa presyo. Nasa per developer po sila. Okay. So, pag piklandaman tayo, regardless kung 1 million ang binenta mo, 2.5 ang starting. So, pag magbebenta kayo, kung maaari, aalamin nyo. Arlene, magkano tayo? Alamin namin. Yes, yes. Ang bawat percentage ng ano. Opo. Arlene, magkano tayo dito? Sabi ko nga sa inyo, kahit ayaw natin ibenta, nandiyan na yung buyer mo, ito lang ang kaya eh. Diba? Sabi nga sa inyo kung pang grocery lang, kung 10 naman yung pang grocery mo, pang ilang buwan mo namang gagastusin yun. Kasi dito, between piso at zero, diba sa piso tayo? Palagi natin sinasabi yun, diba? For example, 550 lang ang Pasinaya. Kunyari lang kasi ngayon 585 na, diba? Sige, sabihin mo na 600,000. Meron kang net of 85. Kung 10 naman yung dala mo from that 13 Martires company, edi may 85,000 ka. Tama? Yung 85, mahirap yan hanapin. Piso nga ngayon, ang hirap sa kalsada, di ba man? No? Totoo. Oo, at saka, sa totoo lang, bukod doon, sa pera nakikitain, meron kayong skill na hindi mananakaw sa inyo, which is good in documentation. At saka yung pasensya nyo, nai-stretch. Kasi sa mga, ito, no offensement kung sino pa yung medyo maliit ang kita, yun ang mahirap kausap. Kasi, tama? Opo. Bakit? They value their time. Totoo. Pag siya ay ito nga palagi ko sasabihin, mga kaibigan, mga kasama, no? Pasensyahan ninyo. Kasi ang liit ng kita nila eh. Pag nag-absent yan, malaking kawalan sa
sa Sa kanila. buslo nila yun eh. Eh tayo naman, free time tayo. Baka naman po pwedeng mag-abang kayo at tiyagain nyo sila. Alam ba ninyo na pag kumita kayo ng 8,000 versus 38,000 sa townhouse, 38 ka, di ba? Parehas nyo silang nabibigyan ng bahay. Pero yung puso nung mas maliit, mas doble yun. Kasi nangarap din sila na magkaroon ng bahay kahit maliit. Kaya nga palagi ko sinasabi na ang regalo ninyo sa buhay na to at sa mundong ibabaw ay yung pagiging mabuti natin at nabigyan natin ng ilang Pilipinong pamilya. Kasi kung hindi sila na-serve ni Glenda o ni Maricel, kanino sila pupunta? Maaari sila makahanap ng ibang ahente. Pero tayo, dapat gawin natin, doblehin natin yung pagsusumikap na maibigay yung tama. Kayo ba, ma'am? Gusto nyo maloko? Natural, ayaw nyo maloko, di ba? So, wag nyo silang lokohin. Di ba? Gusto nyo ba ng ahenteng burara? Di ba ayaw nyo? Yung mamaya-maya, ito na naman ang kulang. Kayo ba gusto nyo kumausap sa isang ahente na, mamaya, Meralco bilang hinihingi mo. Nga may after 2 hours, humingi ka na naman ng barangay certificate. Ba't hindi mo na lang sinabi lahat? Tama? Saka bakit hindi mo sabihin sa akin ng maayos? Ganito, ma'am, pwede kitang tawagan mamaya, yung wala ka nang ginagawa. Tama? Kasi ayoko ng text, chat ng paisa-isa. Kasi it's taking time. Di ba? O, ma'am, anong oras ka pwede? Lalabas ka, makita tayo 7-Eleven. Ma'am, tiga dyan lang ako. Tama? Sige. Kaya gusto nyo naman, ma'am, tawagan ko na lang kayo. Okay. Mas gusto ko yung tawagan. Ma'am, ready na kayo po kayo, ha? Ay, ma'am, ang kulang nyo pong dokumento ay ito. Ma'am, yung payslip po ninyo, ang binigay nyo po parehas pong 15. Dapat po 15 katapusan. Tama? Maklaro. Ma'am, yung barangay clearance po ninyo, ma'am, mali ang pangalan. Dapat po Maricel Ramos. Ang nilagay nyo po, Glendalyn Ramos. Pababago. Ang dami naman palang kulang. Natural lang sasabihin niya marami, pero paliwanag mo, kasi ma'am, mali yung duks. Hindi ka tanggap-tanggap. Ma'am, alam niyo, mas mabuti yung maraming hinihingi kaysa sa wala. Magtaka po kayo, naglalong kayo ng 600,000, wala kayong sinubmit. Kinuha lang yung 10,000 nyo. Ano ibig sabihin nun? Tama? Ma'am, gusto ninyo, tawagan ninyo broker ko, iklaro nyo ko kung ako talaga yung ahente nila. Pwede nyo sabihin nyo. Kunin nyo number ko. I-add nyo ako sa Facebook. Or mag-message kayo, bigay ko sa inyo yung itsura ko. Tama? Kasi sa panahon ngayon, ang daming nanluloko. Tama? At maraming manluloko. Huwag tayong sumanib sa kanila. Huwag tayong magpaloko, huwag rin tayong manloko. Look, you're here. I'm talking to you as a broker. Not all brokers can do this. Ito na, di ba? Ako kumausap sa inyo. Kasi gusto ko na hindi lang si Arlene nakausap nyo. And I called, actually, I I sent a message to Richard. Sabi ko, nandito si Arlene. Ano mo to? Sabi nga niya, mag-meet daw kayo. Minsan daw palagi hindi natutuloy. So, gusto ko kasi i-meet kayo. I-meet kayo ng mga leaders. Okay? So, yan. Okay. Ma'am, ganito. Pag pinatawag kayo, punta kayo. Even you don't have a sale. Basta sinabing this is open for all. Punta kayo. Alam niyo kung bakit. Doon nyo kasi nare-realize na ahente ako. Paano ka naging ahente kung nasa loob ka ng bahay? Hindi ka na nga nakabenta. Hindi ka pa uma-attend. Tama? Referral ka lang siguro. Okay. Ma'am, may question pa po ako. Sure. Paano po yung deal pag sa override po? Okay, override. Hindi na nila problema, kami magbibigay ng override. Okay po. Okay? For example, hindi mo babawasan sila. Ako magbibigay sa'yo. Okay. So, buo si Maricel, buo si Glenda. 2.5, 2.5. Siya nagdala sa inyo at imamanage siya kayo. Kung makakakuha siya ng 0.5, hindi na kayo magkakaitasan. Kami na magbibigay sa kanya. Okay. Kung magpakain kayo sa kanya ng one-piece chicken joy, sarili nyo ng ano yan. At ikaw naman, kung pakainin mo ng hotdog yan 7-Eleven, walang problema. Ano ba, one time lang? Yung one time? Hindi. Meron kami certain, pag nakita kong ina-assist kayo. Meron kami ditong ang pinatawag na para incentive. Kasi Okay? na-encounter ako one time. Hindi. Hindi one Hindi pa nga time. nakuha one time. Ha? Hindi yung problema yun. The first 5 units kami. I think first 5 or first 3. Tignan natin dito. Okay. Salesperson new to the business. Ngayon, ikaw din ganun. Kung gusto mo rin magdala ka. Diba? Parang hindi mo isipin na, kay Arlene ito mapupunta. Si Arlene sa inyo. Diba? Ganun yun. Sabay kayo eh. Diba? Parang pyramiding pa rin. Hindi siya pyramiding may hinto. Oo. Parang, sinabi ko lang na, dahil nagdala naman itong tao ng effort eh. Tama? Ano man lang ba yung bigyan ko galing sa akin. Hindi nyo naman gagaling sa inyo. Parang ayuda ko sa kanya.
Dahil Consuelo nag-e-effort siya na, dito tayo kay RJL, di ba? Pag hindi ko ginawa sa inyo, hindi naman kayo magdadala eh. Kasi tatamarin din kayo kahit papano. Kasi ano makukuha ko? Hihingi ka sa kanya? Hindi ka hingi sa kanya, ako magbibigay sa iyo. Di ba? Ayan. Pero may hinto yun hindi pyramiding to. Pag pyramiding, baklas na tayo dyan. Lugi tayo dyan. Pagbebentahin ka rin yan eh. Oo, kasi parang ano niya kami, tapos kami Hindi mag-recruit pyramiding. din. Lahat kami papasok lang sa Oo. Kung may ma-invite ako, Oo. lahat kami pasok lang din sa Okay. Pero hindi Pantay-pantay. magbebenta, hindi makakakuha. Oo. Dapat makabenta muna kayo para magkaroon din kayo. Mm. Tama? At kung sino yung unang makapunta doon, siya yung nandun. Nandito yung iba. Tama? Pero hindi yung pyramiding na lahat hanggang dulo. Kaya Oo. nauubos ang pera, ang ano dyan sa pyramiding. Nauubos ang pondo. Kahit hindi ka magbenta, meron ka. Hanggang doon ka lang. Tama? So, new to Okay. the business. Saka mama nag-override dito, managers. Aba, wala tapos na. Nakatatlong benta na kayo. Wala na siya sa'yo. Tablado na tayo dyan. Okay? Unless manager siya. Kapag manager siya, Meron dumami pa. kayo hanggang dulo, meron siya. Oo. Maliban na lang, terno na kayo. Parehas na kayo ng Oo. level. Wala na siya sa'yo. Spin-off ang tawag doon. Ha? Okay. So, if you are new to us, if you are new, sales, new to the business, kayo yon. Sa amin, new to the business. Next is senior salesperson, you have sold more than 5 units. Naka-Beverly ka, pang-anim mo na, senior salesperson ka, 3%. Basta magandang developer na pinasukan. Maganda rate. At dapat may recruitment ka. Okay? Junior manager, nakabenta ka ng 50 million, 50 million, another 0.5. 3.5 ka. So, lahat ng benta nito at saka yung ano niyan, meron ka na. Tutulungan mo na siya. Hindi yung siya lang mag-aasikaso, ikaw nga itong manager eh. Tama? So, kikilalanin mo. Halimbawa, Arlene, ikaw ay junior manager. Lahat ng kakilala nito na dadalhin mo, kikilalanin mo. At magsiset ka ng meeting na kasama yun. Aalagaan mo. Gets nyo? Hindi yung punta lang ng punta yung tao dito, kausap ako ng kausap. Tapos, nagkita na kami, ay, saan ka na? Nandun ako sa kabila. Ano ba yun? E di nawalan ka. What is 0.5 pag may 10 million ka? 50,000. Gets nyo? Nagtupirito ka ng galunggong, biglang sabi, may OR tayo ngayon. O, hindi ka pa masaya? May 0.5 ka sa 10 million, nakaklose ako. Saan ka nakaklose? Nakaklose ako dito sa halimbawa, SMDC. Kahit hindi pa cash buyer, may tinitingala ka. May iniintay ka. That's the money works for us. Diba? Natutulog ako, gigisingin nyo ako, ma'am, pumasok na yung benta. Magkano? 5 million. O, kung may 0.5 ako sa inyo, edi may 25. 5 million, may 25,000 ako. Tama? Oh, wow, ang dami palang pera ni ma'am. Oo, kasi pinagtrabahuhan ko to eh. Kung hindi ko naman to gagawin sa inyo, sa tingin niyo, makakabenta kayo. Oh, yung mga ahente dyan, oy, wow, ang lakas na palang bumenta ng SD ko o ng SM ko. Kayo, mga ahente, 2.5 sa inyo. Huwag yung pag-interasan yung 0.5 noon. Kinita niya yun. Ikaw, maging manager ka. Para ikaw rin kumita ng override. Pero ang mga manager, hindi humihinto ng pagre-recruit dapat. At hindi ka humihinto na nagpe-personal ka. Believe me, pag ikaw ay may personal at 3.5 ka, 10 million, may 350,000 ka. Gross. Maminus pa natin yung tax. Sabihin mo na lang, 300,000. Saan nyo kukunin yung 300,000? Yung manager nga ng SMDC, hindi 300,000 ang sweldo. Tapos kayo, nakaklose kayo ng isang araw, 300,000. Tama? No. So, nakuha nyo yung ganda ng real estate. Kung ikaw ay masipag, putok ka. Pero kung ikaw nakaganong ka lang, huwag ka na mag-real estate. Magtrabaho ka na lang. Kasi, hindi kayo kikita kung wala kayong benta. Okay? O, naka 100 million na si Glenda at si Madam. Sinasabi ko dito, 100 million total Hindi A year. Yes, a year. Okay. Meron kang grupo, Glenda, nag-start ka ng kahit 3. Kasi may taong magaling mag-manage eh. Oo. Tama? May taong magaling magbenta na hindi marunong mag-manage. Hindi siya pwedeng manager. Kasi sarili lang niyang gusto niya. Yung naiirita naman ako, palagi na lang nangungutang, saka walang hindi ka pang manager. Pero kapag ikaw manager ka, may time ka sa tao. Mamahalin mo tao. Iintindihin mo, makikinig ka. Tama? O, mag-manage ka. Hindi na ako nagbebenta ng personal ngayon. Bakit? Ang dami ko nang iniisip eh. Because nandito na ako eh. Nagmamanage na lang ako. Kasi yung pagmamanage ko naman sa inyong lahat, sapat na para mabuhay ako eh. Tama? Ngayon, kapag meron na lang akong personal na mga kaibigan, yun ang aking bonus.
Tama? Ganun din kayo. Sa ngayon na bago kayo, magbenta kayo. Darating kayo sa tamang Baga panahon. ma'am, nagtanim na kayo. Maano Yes, na. ma'am. 30 years na ako, ma'am. Ah, Actually, sa industriya, 30 years ako. Pero, before having this, 10 years na to. So, yung, ngayon, ma'am, nag-aani na ako eh. Ako, honestly, nagiging honest ako sa inyo. Totoo to. Ako ay nag-aani na. Yun nga po. Tama, nag-aani na ako. Kasi dito, taniman to eh. Kasi tama naman eh. Marami kayong tinanim na eh. Ang dami kong tinanim. Alam mo, ang buto, hindi lahat, uusbong. Correct. Gets nyo? Mga kaidaran ko to, kaya naintindihan nyo. Kasi may tinatanim po kasi sa ano eh, sa batuhan. Meron kasing nabubuhay sa bato, merong nabubuhay sa asinan, Meron po sa dawa. meron sa disyerto. Oo. Iba-iba, no? So, ang ibig sabihin lang nito, kahit saan ka magtanim, dapat in-nourish mo, pero hindi talaga lahat uusbong. So, ang gagawin mo, marami kang itanim para kahit 50% man lang makuha mo. Meron kang aanihin. Pero kung 10 taon na ako, nag-empleyado pa rin ako, sorry to say, baka may makarinig, hindi ko makuha ngayon kung anong meron ako. Mabilis kasi ang maging isang may-ari ng kumpanya, kahit hindi ganito kalaki or kaliit. Isipin nyo na lang, kayo ang may-ari ng negosyo nyo, ng ahente. Because when I was starting as an agent, hindi pa ako nag-join sa isang broker nung nag-resign ako, na, di ba, yung puhunan ko na Los Valdez, ang nangyari, umingi ako kay Lord ng gabay, pinadala niya ako sa real estate. Umupo ako sa ganyan eh. Tapos for 3 months, hindi ako naging seryoso. Nung magising na lang ako, na lang kakainin, mahirapan na ako eh, yung ganun. Bigla ako humingi ng liwanag or advice na kay Lord, yung signal ba? Signal. Nakita ko yung dati kong kasamahan sa Extraordinary. In-invite niya ako. Nag-join ako. Sa una, hindi ka kakatig eh. Kasi parang, ayaw mo pang maniwala, nawala ka na, alam mo yan. Pero nung nagising ako, sabi ko, ay, why not? Alam mo ba, nag-recruit ako ng 3, hindi naman sila nag-prosper eh. Kasi, more of sila, ganyan-ganyan. Eh ako, ninervous ako eh, walang yung Meralco bill, paano babayaran, no? Sineryoso ko, nag-leafleting ako mag-isa. Nakakuha ko doon ng isang cash buyer. Tama-tama ang anak ko, magbo-1-year-old. 12,000 ang nakuha ko. Malaking pera yun. Noong 1998, 1999, ang 12,000, guys, malaking pera. Ngayon kasi ang 12,000, maliit na eh. Tama? Siguro isang SM mo lang yan. Lalo na kung marami kayong bumili, no? So, to cut the story short, I went down, I went broken, even though nagtrabaho ako. Then, suddenly, I saw the sign, and I thank God na I'm here today with you. That is why I'm sharing you the story because baka may mga nakikinig na parang down na down sa buhay. Walang matutulong. Ang mga kapitbahay at kamag-anak nyo at mga kaibigan nyo na down din, get up, go, maligo kayo, mag-toothbrush kayo, lumabas kayo, sumama kayo sa may mga positibong pananaw sa buhay. Tama? If you are broken, anong gagawin natin? Tumayo kayo. Tama. And seek God first. Tama. Okay. Ganun talaga. Hindi tayo palaging tayo ang reyna ng bahay. Di ba? At hindi tayo palaging may pera. Ganun talaga. Parang meron akong isang sa akin. Sabi, ikaw magkasasama sa mahihirap. Sabi ko, bakit naman? Kasi puro kahirapan lang malagong kwento sa'yo. May hinain kasi. Yung marahil. May naman sabi ko. Hindi naman na, siguro literally, don't get it as literal na wag kayong sumama sa mahihirap. Ang ibig niyan sabihin ganito, yung mga nega, wag kang masyadong dumikit. Kasi, baka maging nega ka. Like, hinaing in the morning, nagkakapi ka pa lang eh. Mami, bakit? Wala akong pambayad ng ilaw. Eh, ikaw wala ka rin naman pambigay. O, anong gagawin mo? Pati ikaw na sad. O, sige, ito pahiramin kita. Pwede mo naman pahiramin, walang problema. Pero baka tomorrow, tubig naman. Eh, hanggang sa madiplit na lang yung budget mo. Guys, I have nothing wrong, no, to say with those people who feel sad or who are feeling negative. What I'm saying is that maybe we can listen to them, but do not stick with them. Get mo? Do not stick. Kasi, pag nag-stick ka sa mga taong nega, you become nega too. At mamayang konti, halimbawa, usapan ng mag-aasawa.
Mister, ganyan. Mamayang konti, late lang na umuwi ang mister ninyo. Iniisip nyo na bababae na yung mister nyo kasi nahahawa ka na. O tapos, Maring, kapitbahay nga namin, may 60-inch TV. So, kaya sila kumukuha ng pera. O, di mamaya na, Mars, tignan mo, naka-lipstick ng pula. O, di ba? Wow! Alam mo, busy people, they don't talk like those kind of stories. Wala ka kasi, pag busy ka, wala kang time for chismis. Agree? Pag busy ka, naghahanap ka ng pwede mong benta ng bahay. Nandito ako sa laptop ko, I think so much. I think so much. Kasi, alam ko na negosyo ko to. So, kayong mga ahente, wala kayong time pag-chismisan ang ibang tao. Diba? Maglaba ka, mamalansya ka kung wala ka nang ginagawa sa buhay mo. Ngayon, lumabas ka, pumunta ka sa opisina para maka-join ka sa mga taong matataas ang level ng confidence. Ha? Next time, ayusin ang kilay, magkaroon ng eyebrow. Tama? Right. Right. Arlene? Right. Tama? Okay. Pag pumunta sa isang at mainit, huwag na kayo magdala ng mga jacket ninyo. Kasi mukha kayong may sakit. Diba? O dapat ganun tayo. Di ba wag ma-hurt? Ay, ngitim lalo, mami. Oo, wag ma-hurt. Ang ibig naman sabihin, guys, hindi naman ako, baka sabihin ninyo, I'm too much, I'm just saying na, I set aside my feelings. Di ba, natutuwa kami sa inyo. Diba? I set myself. Alam mo, hindi ko ito mararating kung napaka-onion skin ako. No. Sa dami ng naranasan ko sa buhay, alam ko hindi naman pantadhana ang episode ko. May mas marami pang may problema sa akin. Pero may naranasan din akong masakit sa puso ko. Pero hindi ako pikon. Oh well, minsan naiinis ako, pero hindi ko pinatatagal. Sinasabi ko palagi na I have so many blessings. Positive lang. Positive lang, tama. Believe me, maging positive kayo. Huwag naman yung super duper, wala na kayong pera, super positive pa kayo. Kailangan pag wala kayong pera, gumawa kayo ng paraan. Tama? Meron akong na, kasi di ba dati nga ahente rin ako, stop lang. Ngayon, nag-ahente pa rin ako. Kasi akong buyer na na parang makulit na tanong-tanong, tapos bigla sasabihin, kung binigyan mo ng ng unit ito yung sabi niya, sige, titingnan ko na lang. Well, paano ko ba yung gano'n? Kasi mahirap yun, titingnan niya kasi baka makuha siya na iba din. Ganito po yun. Ako, kung yung buyer ko, gusto ko, sinabihan ko, kinausap ko, punta na tayo, mag-tripping na tayo. Pag nag-tripping na tayo, kailangan, alam mo na kung bibili o hindi. Dapat before pa lang, alam mo na kung bibili o hindi Pero sabi niya, I can't decide yet, hindi ako makapag-desisyon. Pero pwede bang tingnan muna ang site? Join! Tignan ang site. Pag nakita mo na ito na po yun, ma'am, konti na lang ang units dito. Hindi tayo pwede mag-hold. So, kikita niyo po lahat yan na pumupunta, magre-reserve din po siguro sila. Maaari, no? So, kung gusto niyo, napili na tayo. Huwag ka magko-commit na yung unit na yun ay para sa kanya. Huwag ka magko-commit na marami pang inventory. Kasi dapat, somehow sila, manguna rin sila sa pagre-reserve. Na? So, huwag kang magbibigay ng anything. Kailangan isipin nila na lumabas kayo, pumunta kayo doon, bibili siya. Tama? Kasi ang hirap naman, di ba? Araw-araw lumalabas kayo, hindi mo naman ako close. Gastos kaya. Gets? Okay. Matututunan mo yan sa tamang panahon na mabilis kang matuto. Kasi di ba, ma'am, negosyo to. Ano turo ko sa inyo? Pag negosyante ka, dapat hindi ka lugi. Di ba, konti kita, basta tuloy-tuloy. Tama? Hindi malaki ang gastos at maliit ang pasok. Lugi ka, negative tayo. Okay? So now, let's go to ipaki-stop tapos another video para mabilis ko ma-post.